Ni Castelo. Sa nangyari noong 1986 People Power, na kaya po natin talagang baguhin ang sistema ng pamahalaan kung ang sambayanan ay magkakaisa. So ito po ay malaking aral para sa atin na ang pamahalaan ay dapat tumingin talaga sa pangangailangan ng sambayanan sapagkat anumang oras pwede itong kunin sa kanila. Ang tunay na people power ay yung pagpapasagawa ng isang konkretong hakbang at pagpapakita ng konkretong aksyon ng pagbabago. Isa rin sa aming nakausap ay si Arturo Bundre na nagkaroon ng malaking bahagi sa EDSA People Power dahil isa siya sa pumigil sa mga sundalo. Sinuportahan din niya ang administrasyon noon ni Pangulong Cory Aquino. Pinakauna nandoon sa Camp Crame about 5 o'clock. Pumunta na ako dahil narinig ko na sa radyo. At saka hanggang sa huli, nandoon pa rin ako. So, kung makikita ninyo, recorded yung aking event kasi nakunan ako ng kontrako sa isang major newspaper na nakataas yung newspaper. Ang headline ay Marcos case. Every year since February 25, 1986, lumalabas yun. Walang nakakaalam kung sino ba yung tao na yun. Ako yun. Si Art Lumbre. Yung sa akin ang people power was a showing of force na una-una bigyan natin ng katapusan yung oppressive government noong araw. At narito naman ang sagot ng mga simpleng Juan de la Cruz. Kasama po ako dyan. Nandun po tayo sa EDSA hanggang umalis po si Marcos. Kasama rin po ako pumunta sa Malacanang. Kaya natatandaan ko po lahat yung event na yan. Pati po yung pagharang ng mga tangke. Yung EDSA People's Power noong 1986, sa tingin ko napakaganda nun. Nasundan ni ng People Power ng pagpapatanggal kay ERA. Sa tingin ko hindi na rin maganda sa ngayon. Noong panahon yung talagang kailangan. Dahil yun ang pwedeng makatanggal sa rehimeng Marcos noong panahon yun. Nagkita-kita sa EDSA para ipaglaban ang karapatan ng mga tao na maging malaya, magkaroon ng demokrasya. Ito kami dito sa may Gumaw, dito sa may Aurora. Meron kasi lumapit doon eh. Matamaan ka ng mga shop din doon eh. Nakakatakot din eh. Wala rin pagkakaiba. Para napalitan ng administration, wala rin nangyari. Para sa iBalita Online, ako si Jel Miranda. Kasaysayang naganap may 2